Pagbukas ko nga ng pinto, binati ako kagad ni Mama ng happy 3 million followers sa Facebook. Sa mga taga-subaybay ko nga, isa si Mama sa mga lagi nanonood sa mga vlog. Samahan mo pa si ate na sobrang supportive. Gumagawa nga siya ng cake ng happy 3M. At eto nga lang daw yung nakayanan niya kasi wala na siya pambiling cake. Shot! Pero may pambili naman daw siya ng regalo. In-order pa nga daw niya sa ibang bansa. At itong regalo nga daw na to, regalo niya para sa 3 million followers ko sa Facebook. Natalang nga lang ako makatanggap ng regalo. Kaya kapag nag-a-unbox ako ng regalo, sobrang saya ko. Appreciative kasi akong tao. Kaya kapag may nagbibigay ng regalo, maliit man yan. Sobra talaga ako natutuwa. Lalo na itong binigay pa ni ate. Matagal ko na nga gusto magkagantong sapatos. Kaso nga lang talaga wala akong mahanap, tsaka walang pambili na din. Bago ko nga sukatin, tinignan ko muna kung tama ba yung sukat. Kasi hindi kasya sa paa mga guys, pwede pang ibalik. Sobrang ganda nga ng sapatos. Kasyang-kasya lang din sa paa ko. Pagkatapos ko nga makapagsukat ng sapatos, pinabihis na din ako ni ate kasi ipapapotoshoot daw niya ako. At yun na din yung gagawin namin celebration para sa 3 million followers sa Facebook. Matagal-tagal na nun last na nag-photoshoot ako. Hindi ko tuloy alam kung sanay pa ako sa camera. May experience naman ako dati sa modeling. Hindi ko na nga lang din talaga alam ngayon kung expired na yun. Shot! Si ate na din pala naganda sa mga susuotin ko. Sa dala-dala nga niya mga guys para rin ako mag-a-abroad. Pero nagdala na siya ng marami. Parang maraming pagpipilian yung photographer. At pagkatapos nga namin makapaghanda ni ate, pumunta na rin kami sa tindahan para makapagpaalam kay Mama. Mag-ingat nga daw ako sa Canada. At huwag kong kalimutan sumulat. At lalong wag na wag ko daw kalimutan magpadala ng pera. Shot! Bawat makasalubong ko nga sa kanto, tinatanong ako kung saan ako pupunta. At yung laging sagot ko nga lang sa kanila, inutusan lang ako ni Mamang bumili ng sibuyas. Shot! Maging ako din mga guys, naninibago kung ba't ako may dalang maleta. Ito kasi sa lugar namin, kapag nakita ka nila may dala-dalang maleta, akalain nila na pupunta ka sa ibang planeta. Nagpa-drive na lang pala kami kay Kuya Dennis kasi medyo malayo-layo yung lalakbay namin. Sa 3 oras din kasi yung biyahe bago makarating. At sa kalagitnaan nga ng biyahe namin, umorder na muna kami ng pagkain kasi nagugutom na kami. Di man din kasi kami nakapag-almusal kanina sa bahay. Kaya bago nga kami makarating doon, kumain na muna kami. Dito na lang din pala kami sa loob ng sasakyan kumain para umabot din kami sa oras. Medyo traffic din kasi sa Manila kaya di na kami pumasok sa loob. At kung kakain naman kami sa loob, baka anong oras na kami makadating. Makalipas nga ng ilang oras na biyahe, nakarating na din kami sa paroroonan namin. Dito pala kami dinala na sasakyan sa Onze Studio. At yung iba siguro sa inyo familiar na dito. Yung may-ari kasi dito mga guys, si Kuya Haji tsaka si Ate Lenny. Kilala na din sila sa TikTok. Kaya malamang sa inyo yung iba kilala sila. Magaling sila mag-ayos. At magaling din sila mag-picture. Kaya kanina nai-imagine ko na ako nung magiging itsura ko. Pagpasok ko nga sa loob, pinaupo na din ako ni Kuya Haji para maayusan na. Yung mangyayari pala sa photoshoot na to mga guys, Korean peg yung dating. Pero sabi ko kay Kuya Haji, baka maging Koreanong hilaw naman ako. Shot! Habang minimekos-mekos nga yung mukha ko dito, inaayos na din nilang yung studio at dito rin ako pipicturan. Yung ginagawa lang nila dyan mga guys, pinapalitan lang nila yung background. Pipicturan kasi ako ng ilang beses sa magkakaibang damit. Kaya habang minimekos ni Kuya Haji yung mukha ko, inaayos na din nila yung studio. Medyo natagalan nga akong ayusan ngayon kasi medyo nahirapan siya sa pagplaplatada ng mukha ko. Shot! Sa unang shoot pala, hindi na din muna pala ako nagpalit kasi minsan kailangan ko ng gantong picture. Na nakasuot nga ng black t-shirt tsaka white background. Kumbaga close up picture tsaka whole body. Sa bawat magaganda palang kuha ng picture dito sa vlog na to, dito nyo makikita yung mga behind the scene. Katulad nga ngayon, sa likod ng t-shirt ko, kitang-kita yung ipit na nasa likod. Kailangan kasing ipitin yung damit para mas magiging maganda yung resulta. Kasi hindi pwede makita yung ipit sa camera. Pero dito sa vlog, pwede naman mga guys. Shot! Pagkatapos ko nga mapicture nitong black t-shirt, nagpalit na din ako ng panibagong susuotin. At kada palit nga, pinapalitan din nila yung background. Hindi pong babagay yung background sa susunod na OOTD. Habang naghahanda nga sa susunod na shoot, dumating na din si Ate Lenny. Siya yung partner ni Kuya Haji. Grabe mga guys, sobrang babait nila. At ako naman paupo-upo lang dito. Pagpasensyaan nyo na din pala mga guys. Kasi sa buong vlog na to magpapakit lang ako. Pero pagbigay nyo na ako kasi 3M followers na din naman tayo sa Facebook. Maganda nga daw yung angulo dito. Kaya medyo natagal din ako sa pag-upo. Kada picture din pala namin kanina. Malabas din dito sa screen kung ano yung mga naging resulta. Kaya pagkatapos ako mapicturean, titignan ko kagad sa screen kung maganda naman yung ginawa ko. Magkaibang look naman to mga guys. Itong sunod nga na shoot, mas formal tignan. Kaya kailangan ulit ayusin yung buhok ko ng medyo formal. Isa nga lang yung nadala kong sapatos. Kaya yung sapatos, hindi siya pang formal. Last shoot na pala to. Hindi ko na masyadong pinahaba yung vlog. Baka maumay na kayo sa pagmumukha ko. Maraming salamat ulit sa 3M followers sa Facebook. Hindi ko mararating kung ano man yung meron ako ngayon kundi dahil sa inyo. At syempre, maraming salamat sa Onze Studio family. At gaya nga na lagi kong sinasabi kapag patapos na yung vlog. Ayun lang. Bye-bye!